'di ba meron ding pagsilip dito sa possible criminal charges that might be filed against Vice President Sara Duterte, hindi po ba? Una yun sa pananakot niya sa presidente, sa speaker, tsaka sa first lady. Ano po bang update doon? Andiyan pa rin sa akin, it's in my office now. Andun sa mga prosecutor namin. And we probably come up with findings very soon. Kasi, well, hopefully, we can have it by the SONA. Before SONA? Hopefully. We have to check it out. Kung talagang ano ang conclusions namin dito. Ito naman sa normal na pagtingin ng kahit sinong tao. Hindi ba ano na 'yon? Clear case ng pananakot? Validated yung video? Hindi, ano yan eh. Basta ganun pa rin eh. That's the way the process works. It has to be a process, Christian. Process driven tayo dito. Pero malakas yung ano? Malakas po ba yung ebidensya kung sakasakali? Ano yun? The videotape will not lie. Yun nga di ba? The thing speaks for itself. Siya rin nagsabi, hindi raw joke eh. Oh, hindi joke. Ano eh? Sabi ka talaga, Christian. Talagang, sabi ko nga eh. Kung ganito lang ang mangyayari sa Pilipinas at yan ang mangunguna, di kawawa naman tayo. Anong klaseng bansa tayo kung gano'n? Yun nga eh. Kayo matagal na kayong nasa politika, no? I don't know kung meron kayong na-encounter na ganong klaseng elected official na magmumura at magsasabing kumontak siya ng papatay. I don't know, no? Ako wala pa. Kayo po ba? Parang ngayon lang ako nakakita ng ganyan. Ano yan eh? No? Ibang kulay niya, di ba? May ano ba kayo? May regret kayo na at one point sinuportahan niyo yung administrasyon ng tatay niya? Given what you know now. Wala naman. Kasi at that time, Christian, the message resonated. Talaga may problema tayo sa drugs. Our country really has a big drug problem. And ang naging problema lang talaga dyan, the people who were supposed to start catching people were the ones who were recycling the drugs. Hindi natin alam dati yan eh. Kung alam ba natin dati yan, hindi natin na-tolerate yan. Pero wala eh. Tapos na lahat eh. Di ba? Everything is 2020 in hindsight. Yung possible criminal charges o possible plunder na pwedeng isampa sa Vice President when it comes to confidential funds, ano po bang tingin niyo doon? I cannot state an opinion right now because in case the future votes me to take on a new role, I should not jump into conclusions at once. Okay, sige. Kayo na nag-segue, no? Yan ang huli ko itatanong sa inyo. Have you submitted your application to the JBC, sa Judicial and Bar Council? Today. Bukas ang last day. Tomorrow is Friday, no? Yeah. Nga po, why did you decide to apply for the job of the Ombudsman? Alam mo yan, I was still a law student. At nung nakita ko tong constitution natin, 1987, diyan ako na-intriga sa Office ng Ombudsman. I've always had a lofty idea on what an ombudsman should do for the country. And I didn't see it happening. I don't think I can talk to anybody who will do my bidding. So I might as well do it myself. Ito nakita ko rin nare-raise po ng iba to, no? Yung possible conflict of interest dahil kayo ex officio, member ng JBC, and you're applying for the job. Well, they can always make a short list. Kasi hindi naman ako boboto ron eh. Out na ako doon, siyempre. Okay. So it's not an issue for you? It's not an issue. Ito yung isa, no? I don't know how credible this is, pero nagugulat ako. Pinag-uusapan din pala, no? Although may nagbulong sa akin na ito before, hindi ko naman sineryoso. Yung kapatid nyo raw, si DILG Secretary Remulla, John Vic, mukha raw nagbabalak, I don't know kung totoo, tumakbo sa pagka-presidente. At kung mangyari yon, kayo naman yung ombudsman, makikita siya bilang isang conflict of interest, magkapatid, presidente, at saka ombudsman. Ano po ba tingin niyo doon? Malayo yun. Hindi mangyayari yan. I don't think a conflict of interest can ensue where I will be prevented from doing my job. Pagka sabihin natin na mapalagay tayo sa posisyon yun, country first eh. Bansa muna.
ano yan hierarchy of values yan. Diba? God and country first. Beyond anything. Pero kayo, what's really driving you for this job? Kasi mabigat itong trabaho na ito, no? What's pushing you? Napagdaanan ko na lahat ng trabaho sa gobyerno na pwedeng pagdaanan ng isang taong katulad ko. I served as an underling in Malacanang in the 1990s. Nagtrabaho ako nung kay ERAP. Naging congressman ako. I even wrote the rules of Congress for at least the Congress that I served in 2019 to 22. Ako pa sumulat ng rules noon. Marami na akong pinagdaanan, Christian. Kaya lang, itong challenge ng ombudsman talaga is there because it is by design the office created to right the wrongs in our country. Walang ibang office na ginawa ang saligang batas kundi yan to right the wrongs in our country. Kasi nga, even the courts can make mistakes and you know, all of us are fallible. Pero para ibigay yan sa isang representative of the people, yan ang mahalaga na talagang tiwala ang pinangahawakan mo para magawa mo ang trabaho mo rito. Oh, I think isa sa mga tawag diyan graft buster, hindi po ba? 'Di ba? Yes. Yung colloquial na tawag sa Office of the Ombudsman. Pero yun nga po, would it be prudent to appoint a long-time politician for that job? Well, they've tried retired justices. They have tried all others, but they haven't tried appointing somebody with a good political background. And why would it be prudent to do that this time? Maybe because I know the ins and outs of governance. And I know how everything works. Naano ko na yan, nakita ko na lahat yan, Christian, nag-governor na rin ako Di ba? So, nagtrabaho na ako sa Malacanang, nagtrabaho na ako sa Senado, nagtrabaho na ako sa Kongreso. I think that by this time, I know how government works and how it doesn't work. Ang ating dito, make it work better for the people. Sorry, nagmumukhang JBC interview na ito, pero talagang gusto ko po itanong ito dahil marami mga okay. Ito kasi maraming issue, marami pong mga kritisismo dito sa kasalukuyang ombudsman. Isa na rin yung issue ng lack of transparency dahil siya mismo yung lumalabas na parang pinipigil yung paglabas ng SALN, hindi po ba? Kayo, ano po bang tingin nyo at ano yung plano nyo kung maupo kayo dyan? Yung SALN, how transparent and efficient would you be in terms of providing access to them? Basta may probable cause, Christian, dig up kagad yan. It cannot be a tool for a fishing expedition. Pero pag may probable cause, we use it. The example, ordinaryong mamamayan o taga-media, kunwari, talaga merong sinisilip, pwede po bang sumulat tapos mabilis? Hindi yung kailangan pa ng sangkatutak na roadblocks. Siyempre, i-redact naman yung mga impormasyon na napaka-personal, hindi po ba, no? Pero ibig sabihin yung access itself, hindi po ba pahihirapan? Alam mo, Christian, you're talking about letting loose something that is supposed to be harmless. Pero it can become poison. Kaya yan, dapat you have to weigh it talaga. You have to weigh it properly. Pero for there to be completely no access, mali yun. Kasi alam niya naman ito, ng panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, siya mismo ay namang ilabas yung kanyang SALN. Presidente na yon. Hindi, pero nagkaroon din tayo ng kaso na yung SALN ginawang panglason Yung naging kaso ni Chief Justice Corona. Fishing expedition yun. Illegal yung ginawa ng Congress noon. Opo, kaya, pero you have to weigh it on what is the best way. Ano ba talaga ang just way to do it? Pero hindi po bang SALN, parang hindi siya end in itself, 'di ba? Indicator siya para makumpara mo kung lumago ba yung kita o baka naman nabawasan, mas humira pa yung isang politiko, isang government official, hindi po ba? So, kumbaga, weighing the pros and cons, 'di ba dapat mas pabor dun sa prinsipyo ng transparency? Hindi, ang problema mo diyan, Christian, kasi pagka ito ay pinayagan mo na to let loose on everything, baka wala na tumahimik sa bansang ito. It has to be properly vetted para magawa natin lahat ng tama rito. Pero para ito, i-open mo lang ng ganun-ganun. Baka makidnap ito, makidnap yan.
manakawan yan. Is that the desired thing here? Oh, I get it. Yun yung binabanggit ko kanina. Yung mga ganyang personal na information dapat nakaredact yan, di ba? Siyempre, lalabas yung pangalan ng anak mo, address mo, pati yung pirma, di ba? Yung mga ganon. Opo. Pero yun nga, basta, alam mo yan, it's a tool for good governance. Nothing more, nothing less. But it should not be a tool for political assassination. Ito naman po, ano tingin niyo rito? Kasi may isa tayong batas sa pag talagang tumalima ang lahat ng politiko. Ang tingin ko po, no, baka 90% ng ating mga politiko mabanatan. Okay? Yung Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials. Tama yun. How strictly do you think that should be implemented? I think it should be implemented in a very strict manner. Starting like from the barangay up. Kanina lang papasok ako sa opisina Nakita ko na, nagsulputan na yung mga tindahan sa Padre Faura. Doon na, ginawa ng, yung daanan ng tao, nilagyan na ng karton, nilagyan na ng tindahan. Wala na Mayhem na naman. Ito na naman tayo. Dapat ba ginapayagan ng barangay captain yan? Alam naman natin, barangay captain ang gumagawa niyan Ito ba tinotolerate ng mayor? Kasi, alam mo, dapat dyan fair tayo. Pero dapat wag nilang kukunin yung daanan ng tao, di ba? Ano yan parang sidewalk yan, natileo ng bahay mali naman yun. Ang tao, padaanin mo naman. Sinasabi ko nga, maraming problema ang bansa natin. And we only start solving it if we go down to the nitty-gritty. Mula sa ilalim hanggang sa itaas, dapat yan, pinapaalalahanan natin yan na meron silang maling ginagawa. How about yung ito, naging kultura na rin po ito, no? Yung pagtanggap ng mga regalo at pabor ng mga politiko sa mga malalaking negosyo na naturally nagbibigay po ng conflict of interest sa kanilang trabaho. Tama. Mali yun That's wrong. But how strictly do you intend to implement that? Then let us put guidelines on it so we can implement it to the letter. Example, kunwari, politiko, government official, nagpa-party sponsored ng isang negosyante. Hindi po ba clear conflict of interest yun? Ano sponsor? Kunwari, big businessman, yung yung nag-sponsor ng party. Hindi po ba? Ng political party? Hindi. Kunwari ako, politiko o government official. Nagpa-party ako, birthday ko. Tapos, ang gumastos, mga negosyante. Mali yun. Hindi po ba? O kaya isang public official. Dapat hindi ka magpapag-party kasi government official ka na, dapat wala ka ng ganung klaseng ways of doing it. Yun nga po, dapat kasi wala na luxury dapat dyan. Yun nga po. Dapat nga dyan, maging monastic nga yung government official Dapat mawala na yung ganyan socializing. That should not happen anymore. Totoo yan. Ako talaga, I stay away from it. Totoo yan kasi ito, lagi ko sinasabi, no? Kung gusto nyo makakita yung mga kababayan natin ng pinakamagagarang mga kotse, punta kayo sa parking lot ng Senado tsaka ng House of Representatives. Hindi po ba? Tama. Pero yun nga, how do you intend to deal with that? Ang kalaban nyo rito. Alam mo, Christian, there are things that are better left unanswered now. May mga bagay ako hindi pwede sagutin pa. Kailangan dumaan muna ako sa JBC para masagot natin.